sasakyan din, di ba? So hanggang dito na nabitbit. So ayan, may tubig na. Wow. Ano na yan? Hindi na po naabot yan ng bulldozer nung time na nagpatrabaho din kami. Uy, isang magandang buhay. Si Max hindi pwedeng parang piki ang dating eh. Maganda eh. Yag balls niya oh. Hindi na po namin yan inaano. Kaya lang minsan tumatawid dun sa lumalabas siya. Ayun na yung Transportify. Okay. May order tayo. 3 lechon mga ka-farmer. 3. Ka-farmer dyan, taba mo. Maraming salamat sa'yo. Suki yan mga farm, naririnig nyo na siguro yan. Yan, taba mo. So bali 6 ang order natin ngayong araw. So yun, maraming salamat. Okay na. At ito na tayo mga farmer. Ito po yung game plan. Kasi kahapon nag-usap kami ni Edmond. Sabi niya tol, i-backho na natin yun. Sabi hindi, ganito gawin natin. Yung lahat ng kayang gawin muna ng loader, gawin niya na. Tapos ito, sasabihin ko din pala sa kanila. Kasi hindi naman ito magle-level lang ito eh. Kagaya ng kahapon, sabi ko nga ito, parking space, kagaya po niyan. Pero pagdating dito, sakto lang na yung sasakyan. Ayan, siguro dito, bababa na tayo. Kaya ito, sobra na yan. Sobra na po yan. Tapos dito, sobra na din. Mga tatlong hakbang siguro yung level. So kailangan naming ayusin ang level ng tambak nila. Kailangan ano lang talaga. Ito, mababawasan pa nga yan. Ito, hulog natin yan. So magmi-meet na to mga farmer magmi-meet na. Ayan po yung ating ngayon. Sabi ko anuhin na. Basta bago tayo mag-backhoe, tirahin na muna lahat. Pati yung dito anuhin na rin, ayusin na din. I-forma na para malaman na kung ano pa yung kulang. Kasi hindi naman natin ile-level kako na diyan lahat eh. Kukunin natin yun, napakataas na yan. Bababa tayo siguro mga half meter pa o baka 1 meter pa nga ang ibaba natin eh. Hindi natin na pa sure o kaya yung level ng dito, yung naalala nyo yung pan ng hito, yung nilalakaran ko, yung taro nya, pwedeng hanggang doon lang kasi lalalim pa yung pan eh. So kontrolado naman natin yung overflow. Mukhang atang baterya mahina. Nag-ano yung karga. Kailangan makuha na yung level talaga kasi baka mamaya dump pa sila ng dump di ba? Baka talaga natututukan. Hindi rin kasi kaya kailangan sabi ko nga kahapon magkaroon kami ng ma-idea ko na din sa kanila yung gusto kong mangyari. Para at least may idea na po sila sa tinatahak nilang landas. Di ba? So ayun, kaintindihan naman na kami ni Edmond. Marami pa pong marami pang makukuha na lupa. Oy, diesel. Ayan, so hanggang dito tayo. So siguro ang lupa niyan hanggang dito lang mga farmer eh. Half a meter lang itataas natin. Kasi yung dito tataas pa. Ay bababa pa yan. Kung half meter dito, half meter din yung mawawala dito. Di ba yung 1 meter na yung di ba? Lalim. Titingnan po natin yan.
Kasi ang bala ko dito, kahit hanggang doon lang yung tubig, kasi yung medyo may ano doon, second layer, pwede pa po akong magtanim ng mga saging. Namimiss ko yung mga saging na latundan, kasi wala na po talaga ako mapagtaniman din. Sabi ko nga kay Kongkong, yung gilid pwede din magtanim kami ng mga latundan doon sa may na malapit sa pader. Tapos yung dito, additional ano din natin yan, malay natin, di ba, marami tayong latundan, maraming saging. So kung matutuloy po ito, in a few years pa din naman to, hindi pa naman natin mamadaliin. Malay mo, pag may magre-rent, may maibibigay tayong saging, naka-ready na po yung kanilang pang freebies, para naman matutuwa, di ba? Sana matupad po yung pangarap, ano? May mga gulay na silang mapipitas. At least po ang lagi ko din na mga target is siyempre yung trabaho may create nung bawat ginagawa namin dito, may trabaho pong makikreate, kasi talagang we need to, kung gusto po naming i-keep yung mga tauhan, ilang pamilya din po yan, kailangan naming mag-asawa mag-isip ng paraan. Pero kaya naman siguro, with God's help, kaya po yan. So ayun, meron na tayong kainan, sana magtuloy-tuloy, pinapanalangin natin sa Panginoon. May lechonan naman na. So yung lechonan, kainan, plus kung makakapag-create po tayo nito, mayroon na tayong hardinero, meron na pong maglilinis, may mga alam mo yon, may maglilinis ng cabin, di ba? Pagka may uupa, pakilinis muna, so may trabaho na naman, alam mo yon, magme-maintain ng lugar. So ayun, yun po yung mga iniisip namin. Plus syempre yung pagluluto ng lechon sauce, yung mga chili garlic natin, pagka yun po ay nagtuloy-tuloy din. So I think malaking tulong po yun. So ito tayo, talagang no? Kailangan natin mag-isip ng paraan. Sa lagi kong sasabihin sa kanila, help us, help you, di ba? Yun naman yan Ayun, medyo susubsub na po tayo dito. Tulak na yan para mapantay na. Medyo mataas na ito medyo mataas na po yan. Dapat pupunta kami ng Balanga ngayon, nangyari nag-alarm ako ng 3:30, di ko kinaya. Sabi ko kaya naman 4:30, wala pa rin, tulog na lang ako. Kaya si Bebe, siya nga bahala ako ang bahala sa alarm, kasi minsan tinatamad din ako minsan pag siya nagpag-alarm, nasisira yung tulog niya. Basta siya, mag-aabang na lang ng panggising ko sa kanya. So ayun po yung natin. Magle-level na kami dito. Kailangan namin i-level kung hanggang saan yung lupa. Kailangan namin ng mga marker. Kailangan namin ng marker. Dito kailangan na yung tutok talaga. Para walang sayang na oras. Kailangan pag nag-dump sila, wag na silang lalagpas. Diba, kung lumagpas man kaunti lang, i-scrape na lang, pero baka masobrahan naman po. Kaya ngayon pa lang sinabi ko na sa kanila na hindi tayo kako magle-level ng pare-parehas yan. Bababa tayo. Ito, yan lang po yung hinahabol natin. Actually mataas na yan, mataas na po yan.
Kasi pagdating nun doon sa Alateris, mataas na yan. Tapos ayan, eto pa po mga farmer, dami pa yan. Oh. Marami pa yung maitatapon dito kasi bababa na tayo dito eh. Eto, ganun din. Ito ang ganda, naka-level na. Sudsud pa ng kaunti. Oh, bababa na yan. Itatapon na rin dito. Maganda, maganda. Marami na po tayong marami na din namang lupa. Yan. Pinaalala ko, hahabulin natin. Baka mamaya kapusin naman tayo ng malaki pagdating sa dulo. So kailangan balanse lang. Basta importante, pag tayo po ay hindi lalagpas yung tubig. Ayun ito okay na nga ito, ayan Ka-level niya na yung yung tubig po na yon, ay yung butas na yon. Hanggang diyan yung tubig halos. Kung punong-puno lalagpas man ng konti, pero hindi halos napupuno po talaga yan. Pero yung pool na gagawin dapat mataas po diyan. Mataas ng konti diyan. So maganda, hindi na rin naman na po tayo tawag dito huhukay gaano. Kailangan kasi nakataas siya sa above the pond level dahil baka mamaya pasukin ng tubig or di ba, pag di-drain, isa pa sa problema. Pag di-drain natin nagkaka-problema tayo. Ayan. Yung filtration pa lang mabigat doon. Kaya sabi ni Bebe, mahal magpagawa ng Sabi ko, tingnan natin. Saka na yun kung di ba? Pero kasi talaga magkakasama yun sa Pero importante, may lugar na tayong paglalagyan. Di ba? Hindi ka nabibili ng property para magtayo ng gano'n. Naandyan na po. Na lang, yung pampagawa na lang ang poproblemahin. So ayan ang sinasabi ko. Susudsurin po yan yung tinambak nila. Medyo hirap siya doon yun na yung sinasabi ko. Okay lang naman. Kinarambo, ayusin din natin yung area nila. Yung area nila dyan, ayusin din natin. Ito ang lumang kubo, pwede na natin gibain din yan. At tingnan po natin unti-unti kasi kailangan maging maganda na po sa mata. Pero ayokong mawala yung farm look. Yung farm look po na may mga fruit bearing trees, ayoko pong tanggalin yon. Ayoko pong mapuno ito ng puro na lang pagandang halaman, di ba? Gusto ko yung namumunga din. Kaya sabi ko nga, gusto ko saging dyan, di ba? May mga pwede din tayo mag-iwan ng ilang alateris. Tapos hanap tayo ng ibang fruit bearing trees na pwedeng maisingit dito, di ba? Ayun. Pwede tayong maglagay malapit sa kitchen, mga 2 puno, 3 punong kalamansi. Lagay tayo ng mga fruit bearing trees na bihirang alam mo yun, makita ng mga bisita, yung mga rare, pwede rin, di ba? Sana pumupunta ito, gigibay na ang bahay ni Rambo pinapatag niya yung may part doon. Okay din naman pala, pwede naman imano-mano na ni Rambo yan. Dami na sobra dito tatapon dyan ito din, ayun laki. So halos natakpan na po pala yung panlang hito hindi nag materialize. May Madre de Agua pa tayo, ayun. Marami pa naman pong Madre de Agua. Meron pa ako doon isang malaking puno ng Madre de Agua. Si Kongkong may Madre de Agua din doon sa kanyang farm. Kaya hindi naman tayo mawawala ng Madre de Agua.
Yun. O yan mga ka-farmer, abangan natin mamaya kung hanggang saan po itong naitambak nila dito sa ibabaw para ano tayo, diba? Okay na, oh, taas na. Hindi na po natin kailangan ano yan. Dami na rin nakuha eh. Yan talaga ang trabaho niyan, ni loader. Yan, ano, umayos talaga ng medyo na parami yung tambak nila dito eh, no? Kung dito din na pwede din naman ano. Kailangan lang talaga tutukan pala, no? Ayan. Babalatan yan. Sabi ko nga pwede nang mag ayusin muna to, idamp muna din yan para makita na natin yung taas pag okay na at magamit na, di ba? Pwede nang ano yun, ilagay dyan yung ibang sasakyan kagaya nung Sunday. Medyo nagsabay-sabay po yung mga sasakyan, medyo ano din medyo na ano din ako na wala na talaga, kailangan talaga natin ng parking. Ilang sasakyan din ang kasya dito, diba? So malaking bagay po itong aanoyin natin. Ito tatanggalin natin yung posting yan, mawawala yan. So matitira lang itong puno na ito kasi shade yan, hindi tayo pwede tanggalin. Level dito, ilang sasakyan na po dyan. Eto pa, diba? Ito isa pwede dyan. Oh. Ito pwede na ditong mag pwede na nga gumanon eh. Poste na naman pala, no? Yun lang. Ay, ano natin, mamamatay itong kalamansi na to, sayang, oh. Sana wag naman kasi bababa na yan eh, bababa na dapat eh. Dito dapat bumaba na eh, gagano na eh. Dito lang, ganyan lang yan eh. Balikan natin yan mamaya. Yan, balikan natin yung ginagawa nila. Napakainit ng panahon. Tingnan nyo naman yung kalamansi natin, kahit dinidilig talagang di ko alam kung naaabot ba yung ugat. Eto, tingnan nyo yung ano natin, oh. Hirapan din siya, ah. Pero pag tag-ulan, napakaganda po niyan. Ano nyo imagine, talagang medyo alanganin pong mamunga ito. Grabe ang init. Pa pala nakakapag ano si Kongkong, ah. Ano na to? Puno na to, ah. Oh, over. Kaya natin din. So ayan, kailangan mabantayan to kasi baka mamaya nag-o-over na sila sa anuhan. Okay. So benta ko na kaya kayo kahit palugi. De, pero pagka may ano na po yan, may pond na, doon sila sa kabila natin ilalagay. Magandang tingnan yan. So ayan, nasudsud na rin naman pala dito uli. Dito okay na.
Yung dito level na siya kasi pwede pa nating maanuhan to ng sasakyan din, di ba? So hanggang dito nandito tayo. Shoutout pala kay ka-Farmer Manly. Kumusta po kayo? Nag-shot siya. Si ano din, si Ate Gloria Agudelo. Kumusta po kayo, ate? Hope to see you soon. Ayun. Uy, di siya takot ipasok ah. Tapos Brother Maynard, ayan, kachat ko siya kanina. Brother, maraming salamat sa lahat-lahat. Ayan, ingat ka palagi. Huwag masyadong magpa-stress, brother. Parang ako, ano? Pero nai-stress din. Laki-laki pa. Sana ay magkasya ang lupa. Siguro mukhang alanganin na. Tingnan natin mamaya yung inaano doon. Laki po nito, malaki to. Pagka naayos na, sabi ni Bebe, magpa-design tayo sa architect. Sabi ko, oh, that's ano, good idea kasi nga hindi seryosong project to eh. Diba? Mahirap na yan pa DIY. Sabi ko nga, paano kaya kung kasi kung tayo na naman ang gagawa niyan, baka alam mo yun matagalan, return of investment matagal. Kung ipapagawa natin, pwedeng mas mabilis nilang magawa, pwede mas mabilis pong makakaikot. At the same time, syempre yung mga mahabol pa natin yung time na uso pa eh, di ba? Mainit-init pa, ika nga. Pero kung competition ang pag-uusapan, ay syempre gagandahan po natin para makapag-compete po tayo ng maayos. Ayun, kasi iba naman yung team nito eh, provincialite. Iba yung ano niya. Sabi ni Bebe, para hindi masayang yung space, para malaki pa yung space, yung mga rooms pwede natin itaas, yung sa baba noon na andun yung mga activity ano nila, diba? So nga, sabi ko para isang ano na lang. So aakyat sila, yung room nasa taas, tapos may deck pa sila na, alam mo yun, may parang viewing deck pa sila na makataas. Tapos yung baba niya may isang room din, syempre. So ayun, tingnan natin. Basta importante maayos lang po muna itong ating pagpapatambak. At pag naayos na, ayan, unti-unti. Na nag-meet na. So ayan, tama yan, magkakaroon dito ng sinabi ko na kay Enzo yan, kay Renzo. Ayos.
Sarap panoorin yung yung movement ng parang sarap mag-drive yan, parang naglalaro lang parang malilibang ka lalo na kung naka-aircon siguro yan walang ka-problema. Lang yung init po talaga tinitiis din nila. Marami-rami na uli ang tambak nila na-aggravate na naman yung aking tennis elbow. Mahirap pagka natitrigger yung nagkakamali ako na imbis na nakakapagpagaling na sana nagagamit na naman. Ganun talaga. Na Rambo natambakan na rin malambot naibaba yung puti kasi may inabot na po na tubig doon pala, so ayun medyo nakuha na nila. Ayun putik na dapat talaga hindi dapat ilalim. Balikan natin yun dun sa natin dito kung hanggang saan na yung nahukay nila. May lumitaw na tubig dito babaw talaga ng tubig ng ating lugar. Maganda naman yon, mga puno natin maganda kasi hindi mo na kailangang so ibig sabihin ayan nilaliman ni Renzo dito. Ayan meron na rin pala siya. Ayan na lang tayo mga farmer. So ayan, ayun, malaki-laki pa naman to, malaki pa to, sana makakuha pa to, makuha na niya pa, kaya lang napitpit. So ayan, may tubig na, wow, ano na yan, hindi na po naabot yan ng bulldozer nung time na nagpatrabaho din kami. Kumbaga na, parang medyo buhangin na. Dito ang dami pang kukunin laki pa ng dito may makukuha pa, so tingnan natin, plus yung backhoe, diba, makakakuha pa siya palipat-lipat. Dito mayroon pa rin yan, may konti-unti pa sigurong makukuha. Ito marami pa to, basta wag lang maabot yung tubig talaga muna, balatan lang muna, wag maabot yung tubig kasi para madaanan pa po ng truck. Ito nasudsod din to bago to, natitigas na naman yan, tapos na yung tubig pero kahit may tubig po yan, matigas yan. Dami pa naman, dami pa makukuha. Shoutout pala kay Tita Aida Gascon din. Ayan, Tita Aida, kamusta po kayo dyan sa Germany?
Siya po yung nag-stay dito ng ilang araw. Nagdidilig ng mga tanim natin. Ayan, Tita Aida. Kay Ate Olive Macale, ayan, kumusta po kayo? Kay Nanay LP, ayan. Tito James Retaford, syempre, at Ate Joanne, kumusta kayo? Si Tito James, papangiti na naman siguro. Kay ano din pala, kay Tito Rick Galang at Ate Marites, ayan, kumusta po kayo dyan? Kay Rika Songko, di ba? Kumusta kayo? Tito Rick, sabi niya magkikita daw kami pagka nakauwi na siya kasi nagre-retire na siya. Si Tito Charles Domingo naman na andito sa Pilipinas na, at may order naman po siyang 2 lechon sa 26 at sa linggo. Ayun, kaya mag-alala. At si Sebi may mga dalang magagandang baboy. Anong oras na ba? 11:15 in the morning. Naghabol po kami ng lechon sauce. Nakaw. Yung order ni Brother John Tabamo ay isa lang ang naibigay na sarsa na naman. Misunderstanding na naman. So ayun, isa lang ang naan doon. Itatlo yung order. Hindi dapat 3 set. So yun, hinabol na lang po namin yung delivery. Kita na lang kami sa San Simon. Tayo mo na lang ako dyan, kakot, ihahabol ko. Ang mali ko, dumaan ako sa Santa Ana. Apaka-traffic. Pinaka the best na pong daanan is Mexico exit. Huwag na po kayong dadaan ng San Simon. Talaga pong napaka-traffic ng kalsada na yan. Sobra. Daming tricycle, 2-way, 2 lane lang. So talaga pong maghintayan kayo, plus makakasabay nyo pa yung mga pampasadang jeep na napaka-babagal, naghihintay ng mga pasahero. Nako. So the best na po is San Simon exit. Kahit lang magpas kayo ng konti, mas dire-diretso, mabilis. Magkakaroon na po ng mga signages ng dyan na ikakabit para hindi na po kayo mahirapan sa mga ano ninyo. Basta ang tuntunin nyo lang po, San Juan Banyo, Arayat. Yun po ang inyong i-waste para ituro na po sa inyo yan sa pagdating nyo ng Mexico. Dito yung shortcut. Pero maglalagay po kami ng mga signage yan. Inaano pa lang po, lang day off na naman yung mga tropa. So ayun, Sir Jomar ang gumagawa ng nagpipaint yung mga lettering ng ito, lalaliman na to, farmer. Sana makakuhanan pa to. Sana dito makakuha pa nga, malaki-laki din to, ito pa, masudsud pa ng kaunti. Okay, so ayan mga ka-farmer, at tayo naman po ay papaalam na muna dahil meron tayong lakad. Ay, so ayan, maraming pong salamat. At bukas tuloy po ang trabaho. Dito naman tayo bukas. So abang-abang na lang tayo. Sana naman ay magkasya ang ating lupa sa magkakasya at magkakasya po. Ang inaano ko is magkasya yung hindi na po gagamitin to para mas mabilis, di ba? So yung gagamitin natin ay yung loader lang, at mapagkasya na po yung lupa na makukuha dito. Pero kung hindi man, siguro konti na lang naman po ang ang tansya ko. Konti na lang naman. Excited mga farmer, pero kinakabahan. Alam mo yun, plano natin dito, pero gano'n naman talaga para sa mga bata, di ba? Mga bata, sa mga tauhan natin, para tuloy-tuloy po ang trabaho. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.